Carving was introduced to me by someone na malapit sa akin. Back then, ang mga available na vegetables lang na madalas naming makita sa bakuran ay sayote, radish at carrots. Noong una, parang ang hirap talaga, kailangan ng mahabang pasensya. Pero habang tumatagal, napapalitan ng excitement ang hirap kapag nakikita mong may nabubuo kang maganda mula sa simpleng gulay. Doon ko unang na-realize na ang creativity ay hindi lang tungkol sa paggawa ng maganda. Ito ay tungkol sa kakayahang makita ang posibilidad sa mga ordinaryong bagay. Naging bahagi rin ng church fiesta activities namin ang carving. Pero kalaunan, natigil ito dahil naging busy ako sa studies at mas nakapag-focus sa painting at drawing. Akala ko noon hanggang doon na lang ang carving journey ko. Pero minsan, may paraan ang buhay para ibalik tayo sa mga bagay na nakatakdang maging parte ng ating story. Isang araw, may nasalihan akong event at isa sa mga activities nito ay fruit and vegetable carving competition. Nangganyo akong sumali, lalo na nang malaman kong may consolation prize kahit hindi manalo. Beginner pa lang talaga ako noon. Ang alam ko lang ay basic slicing at paggawa ng simpleng swan designs. Kaya nag-aral ako, nag-practice at syempre, tumaan din sa YouTube University upang matuto ng iba't ibang carving techniques. Pagdating ng competition, nakakuha ko ng first consolation. Hindi man yon ang grand prize, pero para sa akin, malaking achievement na yon. Dahil doon ko naisip na kung kaya kong makarating doon bilang beginner, baka mas marami pa akong kayang maabot kung magpapatuloy lang ako. At doon, nagsimulang tuloy-tuloy ang carving journey ko. Mas nag-practice ako, mas maraming sinalihang competitions at unti-unting nag-improve. May mga pagkakataong nananalo, may mga pagkakataong natalo, pero bawat experience may naituro sa akin. Kaya hanggang ngayon masasabi ko talaga, thank you Lord, dahil sa bawat pagkakataong gusto kong sumuko, may dahilan siyang ibinigay para magpatuloy ako. Isa sa mga dahilan kung bakit ipinagpatuloy ko ang carving ay dahil napansin kong hindi ito masyadong pinipili ng marami. Hindi dahil madali itong gawin, kundi dahil kailangan nito ng mahabang pasensya, oras at dedication. Maraming humahanga sa finished product pero kakaunti ang nakakaalam kung gaano karaming oras at effort ang inilaan para mabuo ito. Along the way, nakaranas din ako ng mga taong nainggit, ng husga o nakasakit ng damdamin ko. May mga pagkakataong nakakapanghina ng loob, pero natutunan ko na hindi sukatan ng tagumpay ang paglamang sa iba. Ang tunay na tagumpay ay ang pagiging mas mahusay kaysa sa dating sarili mo. Hindi rin basihan ang tagal ng experience. Kahit kaano ka pa katagal sa isang bagay, kung wala kang passion, mahirap umunlad. Pero kapag mahal mo ang ginagawa mo, makikita iyon sa bawat detalye ng trabaho mo. Hanggang ngayon, excited pa rin akong matuto at mag-explore ng mga bagong fruits at vegetables na pwedeng gawing artwork. Carving taught me that patience creates progress, creativity creates possibilities, and passion creates excellence. Hindi sapat ang talento lang. Kailangan din ng tiyaga, tamang tools, proper hand precision, at willingness na patuloy na matuto. Because in the end, carving is not just about transforming fruits and vegetables into art. It's about transforming yourself through every challenge, every mistake, and every lesson along the way. And that is the heart of Carvonia. A dimension born from creativity, shaped by patience, and brought to life by passion.